So anyway, doon sa mga bago pa lang nakakakilala sa akin, makikita niyo na yung aking simple profile, no? I, I, I was the 2011 IA National President. Right now, merong malaking task ang binigay sa atin yung ating National President na si Engineer Jun Herrera. Pinahandle nila sa akin ngayon yung LELAC, yung Legislation and Affairs Committee, ano ba yung Constitution, CBL. So hopefully, yung mga nag-attend na annual convention, medyo nagkaroon tayo ng problema. But this time, paplantyahin natin na maayos at yung ating bylaws kasi nga, we are gearing toward the 50th year come September at mag-expire na yung ating tawag dito, yung ating SEC registration. So kailangan madaliin natin itong itong ating CBL, mayawol natin sa September during our golden anniversary. 50 years na IIE. Tagal na panahon. I'm a member of IIE since 1977. Sayang, kulang lang ako ng 2,000. Sabay ko na sana yung golden. 77 po, nasa IIE na ako. So, probably, ma-estimate nyo na kung gaano na ho ang aking edad. Huwag lang katanda. Yan. Meron lang ho tayong konting disclaimer kasi may mga iba tayong mga slide na ginamit na siyempre, bigyan naman natin yung credit yung may-ari, credit to the right full owner. Yan, may disclaimer tayo. So, nung ako po ay graduate sa Mapua, 1968, 1973. And during that time, meron po kaming meron kaming subject ng nuclear power engineering. Yan, Introduction to Nuclear Power Engineering. Ang nakakapagtaka, bakit nawala ito? Nawala na ito sa program ng mga school ngayon. Kaya ibig sabihin, uh, at the same time, bandang huli ko kukwento ko bakit ngayon hindi na pinagkukwentuhan yata ng ating mga ah, mambabatas at saka mga talk about nuclear power. Ano ba ang issue? Mamaya kukwento ko sa inyo issue kung bakit nanahimik. Kasi I've been advocating this nuclear power many, many years ago, even during my college day. Kaya nga lang, medyo maraming mga tinatawag, sabi nila, political problem. Actually, hindi political problem kasi nga, alam naman natin, marami nagmamarcha ng mga panahon yon, pinasara yung Bataan Nuclear Power Plant. Kasi pag hindi nyo sinara yan, hindi namin kayo iboboto. That's the only reason why. Marami kasing street parliamentarian during that time. No, yun po ang kwento talaga niya. O bakit hindi tumakbo yung Bataan Nuclear Power Plant? Sayang. Okay? So nuclear energy, tanong nga natin dito, ito ba itong ating option na ating sa Nga, titignan natin yung energy mix kung anong maganda na pwede natin pagkwentuhan at ano pwede natin i-advocate. Anyway, so ang sabi natin dito, kung gagawa po tayo ng nuclear power or nuclear power plant, abutin tayo ng 7 to 12 years. No? Ganun po, katagal. Pero kung buo pa sana yung Bataan, nandoon pa sana, baka hindi na abutin ng 7 years, baka 2 to 3 years lang yun. Tapos na kasi papalitan mo lang naman doon yung mga electrical control kasi yun yung mga noon, yung generator, turbine, transformer, reactor, hindi naman nagamit yun. Anyway, so, tsaka na, mamaya pag-usapan natin, of course, nuclear energy or electricity, ito po ang kung tutusin ito kasagutan sa ating yung tinatawag natin burden with large population and saka yung survival for our survival. Kaya maaaring kayo na rin ang sasagot. So ito, at the same time, everybody is talking about the climate change, no? Yung tinatawag natin. And this one, no, mitigation. Because this is a clean energy. Wala itong tinatawag na greenhouse gases na emission. No? So, yun ang problema. Ngayon, sabi nga natin, it help mitigate climate change. Yan, mga solusyon. Right now, meron na pong lumalabas ngayon na micronuclear reactor are being built that can deliver 5 megawatt of power for up to 100 months. So, mabilis. Producing a staggering petawatt hour or megawatt ito, petawatt hour of energy. Actually, marami na yung SMR na ngayon, no? Yung small medium reactor. Uh, nung araw, nung panahon ng ni
Vamos, nagkaroon tayo ng power shortage, nagkaroon ng mga power bulge, pero diesel. But this time, with this SMR o micronuclear small modular reactor, para na rin itong power bulge na pwede sanang magamit natin kung talagang kakapusin tayo ng kuryente. Kaya we have to advocate about nuclear power. Sabi nga natin, kung matatawag ko tayo sa nuclear, huwag na tayo kumain ng isda. Kasi lahat ng aircraft carrier, submarine, lahat yan, malalaking barko, mga luxury ship, puro nuclear power na po lahat yan. At the same time, nandun, tumatakbo yan ang nagpapatakbo nuclear. Even our mga medical equipment, puro may mga nuclear, may mga reactor yan or tinatawag natin. Kaya, kailangan lang natin talaga advocacy and knowledge of our yung ating mga kababayan. Kaya tuloy-tuloy sana tayo, magtulong-tulong tayo, magpaliwanag sa kanila. Meron lang akong 2 slide na ibibigay sa inyo mamaya. Ito, pwede na nyo kayo mag-lecture o magkwento sa kapitbahay nyo. Yung 2 lang slide na yun, pwede na nyo ikwento doon sa mga against the nuclear. Okay? So, tingnan natin. Noong 1987 Philippine Constitution, Article 2, ang sabi dito, ang bawal po yung nuclear weapon na in territory. Pero ngayon, nandiyan na po, di ba? Meron pa tayong tawag doon, Typhoon missile na nandiyan na. At the same time, si President Cory Aquino noong 1987 nag-issue ng Executive Order 128 mandating Philippine Nuclear Research Institute to promote and regulate peaceful uses of nuclear energy, including its application in power generation, agriculture, medicine, and others. So wala ho tayong dapat ipagpaalala nung una ginagamit nila, bawal daw ang nuclear. No, hindi po bawal yan. Ang bawal yung nuclear weapon. Sabi nga nila, baka ma-proliferate, gamitin yung nuclear reactor natin sa paggawa ng nuclear weapon. Yun ang mga sinasabi nila ng araw. But anyway, hindi naman po pwede mangyari yun. And this is the basic principle of nuclear energy. It is the practice of splitting atom to produce heat, to boil water, and pet to turbine and generate electricity. So, yung splitting atom, gagawa siya ng init, instead na maggagatong ka ng diesel, bunker, o ano ba ginagatong, kung ano-ano, coal, dito, nakakapag-produce ka ng heat para bumukubulo yung tubig at ipipid mo sa turbina. At pag ikot ng turbina, siyempre gagawa ka na ng kuryente. So, yan, ganyan po yun ang very basic principle yung splitting atom. Tingnan natin, no? Dalawa po yung nuclear energy, no? Meron tayong tinatawag na nuclear fission at nuclear fusion. Yung nuclear fusion, nababasa naman natin sa internet lahat. Hanggang ngayon, wala pang successful nuclear fusion because nuclear fusion is not a radioactive, no? Sabi ko nga, there are 2 common methods of producing nuclear energy from atom. These are the nuclear fission. Ito po yung tinatawag na natin na may mga radioactive. But nuclear fission, wala po yan. So, maraming study na dyan, galing sa sun energy, yung deuterium, kung ano-ano pa. Mamaya, magbibigay ako ng konting presentation about nuclear fusion, what it's all about. But for the meantime, pag-usapan muna natin yung tinatawag natin nuclear fission. So, fission versus fusion. Katulad ng kwento ko kanina, yung fission produce an atom, absorb neutron, then it split into 2 lighter fission element. This fission po may heat and light. Normally, yung ginagamit dito yung uranium-235. It's the most widely used for nuclear plant or power for nuclear fission. These elements have lower mass than original atom. The mass difference is converted into energy. Yung spent fuel po, pag ginamit mo na siya, radioactive na. Kaya nung sa bataan, nandoon pa siya, kung hindi mo ginagamit, hindi pa yung radioactive. Diba? So yun naman fusion, sabi ko nga kanina, fusion occur when 2 atom slam together to form heavier atom like 2 hydrogen atom. Kaya nga yung 2 hydrogen atom, mamaya ko sa later part of my presentation, titingnan natin yung hydrogen atom o deuterium na sinasabi na meron tayo na yun daw ang solusyon at baka matalo pa natin yung mga oil producing o OPEC, oil producing countries, fused to form 1 helium atom. This is the process that power the sun. Ayun, sabi nga natin, power from the sun and get huge amount of energy.
several times greater than fission. Naku, mas magaling pa pala ito. It also doesn't produce highly radioactive fission product. So, hindi siya radioactive. At the same time, sabi nga dito, several times greater than fission. But the problem is, marami na hong study ngayon, pero kung magbabasa ho kayo sa mga internet, marami nagkiklaim, pero wala pa hong commercial na inilalabas. Sana matuklasan na ito at mapag-aralan maigi. Sabi nga, yung isa yatang source dito ng hydrogen atom, dito sa Pilipinas marami. How fission initiated? Occur when neutrons slam into a larger atom, sabi ko nga kanina, forcing to excite and split into a smaller atom. Nababasag siya, nag-split, additional neutron also release, creating a chain reaction resulting tremendous amount of energy. Tingnan natin. Yan. Yan po yung atom structure ng atom. Alam na napag-aralan naman natin yan lahat sa physics and everything. And the atom is consisted of neutron, proton, and electron. And the neutron is, of course, that's the neutral. The proton is the positive and electron negative. So ano po na mangyayari? Tingnan natin. Yan. Sabi natin, mag-i-islam yan, mag-i-split. Tayo na. Diba? Dating na ito sa uranium-235. Blood. Dadami na ho ngayon siya. Yun, magpuproduce na yan ng heat. No? So, nag-split na. So, yung mga byproduct niya. More neutron release. That's only an example. Tingnan natin yung drawing. No? Tingnan natin ang konting drawing. So, ganyan po yun. I-absorb niya yan. O, di ba? I-absorb niya, then mag-islam yan. O. Andun yung positive, yung negative natin, yung electron nandun lang sa labas eh. Tapos yung neutral and proton nandun sa loob. Tapos a-absorb niya yan. So, ganito po mangyayari. So, ganyan. Yung neutron, dadating yung neutron, nandun yung uranium-235. Then, pagbangga niya, yun ang fission na tinatawag natin, mag-create na yun ng energy or heat. Yan, dalawa lang yung nakikita mo. Pero yung chain reaction niya, sunod-sunod. Kaya pag naganap na po yan, at nilagyan na natin sa tubig or what, at na-activate mo na, hindi mo na yan maaawatan. Tuloy-tuloy yan. Kaya yung mga nuclear, ang tawag dito, yung mga accident, hindi mo talaga, hindi parang kuryente pwede mong patayin. Kamukha na mga parang mo sa boiler, pwede mo i-shutdown. Dito walang shutdown yan. Dire-diretso ang reaction yan. Kaya normally, makikita naman natin na later part of my presentation, ang susi kasi dito sa nuclear power is cooling system. Yan po ang susi. Kaya kadalasan nasa tabing dagat yan. But nowadays, there are so many, marami na develop na cooling system. Pakikita natin mamaya, So when uranium-235, it's very heavy metal, where? Saan ba galing ang uranium-235? It is a product of nature. It is very a heavy metal that's acquiring the environment and can be found in almost rock, soil, and water. So yung uranium, nandoon naman sa ating periodic table yan, di ba? Product of nature po yan, minimina yung uranium. Yan. Kaya nga yung uranium, pag namina mo yan, pwede mo hawakan, walang problema yan. Kasi laki pag ginawa yan, halos malaki lang siguro yan. Parang piso lang di ba? Ganyan lang, ganyan po yan. Ngayon, pag pinrases mo na yan, magiging uranium-235. That's a product of nature. Kaya sabi nila, pag nagamit na yung uranium na radioactive, anong gagawin? Saan itatapon? Mamaya ko kwento natin. Paano ang gagawin dyan? No? Ano ba ginagawa dyan? Matapos na dumating na yun, patitingnan natin yung half-life niya. No? Yung half-life. Kaya alam naman natin, ibig sabihin ng half-life. Mamaya pakikita natin paano ba, gaano bang katagal ang half-life niyan. No? So uranium-235 isotope is uranium making about 0.72% of natural uranium, no? So pag pinirasis yan, magiging yung predominant isotope na 238. Kaya magiging ng 237 yan. Tingnan nyo yung half-life niya, no? Ang half-life niya is 703 million years. So, tagal, bago pala mawala yung kanyang radioactive niya, 703.8 million years ang half-life. Kaya takot na takot sila kung saan ba dadalhin. Pag natapos na yan, hindi na pakikinabangan dahil sa tagal niya bago siya mag-drain o wala ng radioactive. Ano ba yung half-life na tinatawag? Tingnan natin. Sabi ko nga kanina dito, it's harmless though it doesn't emit alpha ray and can cause cancer if eaten or inhaled.
The same goes for uranium-235, the fissionable form that is more prevalent in uranium enriched for use in reactor of weapon. Yun ang sinasabi nila eh. Kaya nga nung mga unang-unang ina-advocate yung uranium na yan, yung uh, na yan, sabi nila, hindi, baka gamitin niya sa weapon o sa nuclear, kung ano-ano. Kasi yung enrich niyan, pwede mong gamitin sa yun nga, reactor of weapon. Kamukha siguro yung tinatawag na Typhoon missile, kung ano-ano pa. It has a half-life of 700 million years. Again, essentially harmless, no? Hanggat hindi mo ginagamit. So, ano ba ibig sabihin ng half-life? Ang half-life kasi, ito, para madali tayo magpaliwanag, is the time required for a quantity to reduce the half of its initial value. So, yan po yung formula ng half-life. The term is commonly used in nuclear physics to describe how quickly an stable atom undergo radioactive decay and how long stable atoms survive. Sabi nga natin, uranium na nasa 700 years. At tingnan natin ang simple explanation ng half-life kasi yung mga hindi nakapag ito'y basics to nung kami nag-aaral sa Mapua na mayroon kami subject ng nuclear nakita nyo introduction to nuclear energy doon talagang kinukupitan niya pinaliwanag talaga, no? So a simple example, kunyari, ang half-life mo ay 1 hour. Sabihin natin 1 hour. After 1 hour, magiging ano uli siya? Magiging yung kalahating oras. Yung kalahating oras uli, mag-aantay ka uli ng kalahating oras. Yung kalahating oras, magiging 15 minutes. Yung 15 minutes, matatapos na naman yun, 7.5, pag ganun na pag ganun. Di ba? So, parang simulan natin sa 1 hour. Ano ba half-life ng 1 hour? Sabihin natin ganun. Ulitin ko. Ang half-life ng 1 hour is tinatawag natin 30 minutes, no? But that 30 minutes, again, another half-life, which is 15 minutes. And another half-life is 7.5. 7.5, tapos ano pa yun? 3, ano na yan? 3.5, 3.75. Ang palit ng palit, ganun. Ito po yung formula eh. Yan ang formula. And verse of times number of 1 over 2 over the exponent of 1 over 2. Yun yung simple explanation ng half-life. Kaya sabi natin, yung uranium, it takes about 700 years. Tagal, ano? Okay, so hopefully na-gets nyo yung what is half-life, the meaning of half-life. Kinalahati, yung kalahati, kinalahati uli, yung kalahati, kinalahati uli, yung kalahati, kinalahati uli, yung kalahati, kinalahati uli. Ganon. Kaya ang haba ng proseso. So there are 6 types of nuclear reactor. We have the Magnum, CADU, or Canadian nuclear reactor, RBK, or the Russian nuclear reactor, NAGR. But magpo-focus lang muna tayo dito sa most common nuclear reactor, which is the boiler water reactor and pressurized water reactor. Itong dalawa na ito lang ikukwento nyo sa kapitbahay nyo kung sino man magtatanong sa inyo, delikado yung nuclear, nuclear energy, blah, blah, blah. Ito lang papaliwanag nyo sa kanila yung boiler water reactor saka boiler water reactor. Pag naipaliwanag nyo maganda yan, kahit kayo pwede na ho kayo mag-lecture, madali na. Okay, doon muna ho tayo. Pero tingnan muna natin yung Magnock na saka yung sa Canadian, saka yung sa Russian reactor, no? Magnock is a type of nuclear power production reactor that was designed to run on natural uranium with graphite as a moderator and carbon dioxide as the heat exchange coolant. So ang coolant niya is carbon dioxide, yung gas. Kasi dito sa nuclear power, nuclear reactor, ang susi ho dito talaga is yung cooling system. That's why tinatabi sa mga tabing dagat. Para pag na-reactivate na yung uranium, sabi ko nga, hindi matitigilan, maaawatan na yan. Pag nag-overheat yan, kailangan mo siyang paliguan ng tubig. No? Tingnan natin yung mga mamaya susunod natin mga aksidente. This is one of the modern na ito eh. Mga modern na yan eh. Gas coolant na yan. Hindi na yung water coolant. No? And then we have the Canadian deuterium uranium. Iba naman ang ginagamit dito, yung deuterium, ang kanyang coolant, yung heavy water, actually, yung uranium. Ang sabi nga nila, sa Pilipinas daw, may mina niyang heavy water na yan, yung tinatawag na deuterium. Mamaya, may pakikita ako sa inyong video
kung about this deuterium. Sabi nga kung makukuha yan sa Pilipinas, baka kaya yung mga, alam niyo na, yung mga malapit yan, mga umaano sa mga West Philippines ba yan? Dating South China Sea. Baka meron dyan silang mga tinatarget na mga deuterium. Aalamin natin mamaya yan. Okay? So, we have also the yung Russian reactor, yung Bolshoi Culinary, is a water reactor with individual fuel channel and using graphite as moderator. It is also known as light water graphite reactor. And in Advanced Gas School AGR, Advanced Gas School Station, a controlled chain reaction generates heat which turn water into steam. Paliguan niya yung sarili niya. The steam then powers turbine which in turn drive the electrical generator. Of course, the heart of the reactor is a graphite core called the moderator. Mamaya, ilang beses nyo nung nadinig sa akin yung moderator. Ano ba itong moderator? Titingnan natin kung anong parte ng reactor to moderator na sinasabi rito. Okay? So, sabi ko dito muna tayo mag-focus. Ito muna ipapaliwanag natin sa mga ating mga kapitbahay, sa kaibigan, sa mga nagsasabing against sila sa nuclear. So there are only two. Ito halos 90%. At dito ngayon, ito yung tinatawag natin na andyan ngayon. And yung boiler water reactor and the pressurized water reactor. Ano ba itong dalawang ito? Yun sa Bataan, pressurized water reactor. Tingnan natin. Yung boiler water reactor, kung makikita nyo sa drawing, ayan, ito yung containment Yan yung containment. Ito yung containment niya. Nandoon yung reactor vessel mo. So, nandoon yung uranium mo. So, pag kulo ni tubig, diretso yung kumulong tubig dito na may contact doon sa radioactive material mo na siya magdadrive sa turbine. So, ibig sabihin, may contamination yung tubig mo ng radioactive material dahil didiretso sa turbine, tapos kababalik ulit doon. So, closed system, And of course, meron ka ditong cooling system galing sa cooling tower para lumamig kasi galing ng steam turbine, mainit pa yan Kailangan na i-condense mo So, meron ka cooling tower para bumalik ulit yung tubig doon at gagamitin mo. So, basically, para itong kalderong bukas, walang takip. Di ba? Kumukulong tubig, kinuha mo yung kumukulong tubig, tapos dinrive mo sa turbina. Ito yung mga old system. Ito yung sumabog doon sa Chernobyl, no? Ganyan po 'yon. Tsaka yung sa Tumay Island yata. Mamaya pakikita ko yung mga major accident. So, hindi na po yan uso ngayon. Wala na pong nagkakabit ngayon. Yung nasa Bataan, ngayon, yung nasa Bataan, yung pressurized water reactor. There are three major loop in most pressurized water reactor. The primary loop and the secondary loop. Drawing na lang tayo. Yan. Di ba? Kita nyo? Dito, yung kumukulong tubig mo, siya nagpapainit doon sa isa pang tubig na kukulo. So, yung mainit niya, ng yung reactor mo, siya nagpapainit. Therefore, there is no contamination outside the containment structure. Alam nyo ba itong containment structure nila sa Bataan? Isang metro po kapal yan Sa totoo, kamukha di ba, binomba ng Russia yung Ukraine, binomba yung nuclear power. Ano nangyari? Wala. Di ba? Brownout lang. Hindi mo kaya sirain ito ng kanyon kahit anong missile sa kapal niyan. Ha? At sabi nga ng nasa Bataan, natatakot sila, baka daw pumutok ang pinatubo, tapos baka daw lumindol. Sabihin nyo, earthquake proof, saka eruption proof, kahit lahat ng proof nandyan. Hindi nyo kayang basagin yung reactor containment ng nando sa Bataan at saka yung sa iba pa. Nandyan. Hindi mo kayang kaya sabi ko sa Ukraine, binomba yan, walang nangyari No? Walang nangyari, brownout lang. So, ganyan paliliwanag sa inyo ating mga kasamahan, sa mga kaibigan, sa kapitbahay. Sabihin nyo, yung kumukulong tubig, hindi naman lumalabas Nandoon parang radiator ng auto. Yung radiator ng auto, mainit yung labas, tinubog yung isang kaldero doon, syempre, iinit yung tubig mo doon. Pero,
yung tubig ng radiator, hindi na contaminate yung kaldero mo kasi yung init ng radiator mo is kinukuha mo lang. Diba? So this is the pressurized water reactor. Ito po yung nasa bataan. At the same time, ito yung ginagamit ngayon ng almost na lahat ng mga power plant. No? So nagkatalo lang doon sa tinatawag nating cooling system. Kasi dito, yung cooling system mo, nandoon sa tabing dagat para in case may mga aberya. Saka dito, water ang cooling system mo, tinatawag natin, may cooling tower tayo. So ito, yung sa Fukushima, mamaya papaliwanag natin. Ganito yung cooling system niya eh. Kung bakit bimigay yung Fukushima nung magkaroon ng tinatawag na tsunami. No? Ay, yung aksidente doon. So, ganyan, meron ka cooling tower para palamigin mo yung steam na galing sa turbine para makondense mo siya, maibalik mo ulit doon at pakukuluin na naman nung tinatawag nating reactor vessel at yung pagkulo, ayun, paikot-ikot, di ba? So hopefully, na-get nyo lahat yan. Ngayon, ito yung mga component ng nuclear reactor. We have the fuel, we have the control rod, we have the moderator, we have the coolant, no? And we have the nuclear reactor. Kanina, of course, the turbine, the one who drives the generator, no? Boiling water reactor, cooling tower, cooling tower, kung pressurized water reactor, kaya mga dati, and the core, and of course, steam generation. Ganyan po ang component ng nuclear power o nuclear power plant. So tingnan natin ang trabaho ng bawat isa. Yung fuel natin, yung napagkwentuhan natin kanina, yung uranium-235, di ba? Tapos yung control rod, ano naman trabaho ng control rod? Is a plate or tube such as boron, material, etc. Iba-iba pang ginagamit that control the power and prevent the neutron from causing partner fission para hindi siya mag-wild, no? So meron yung neutron, kinukontrol niya para hindi mag-wild, para tamang-tama lang yung energy bibigay niya sa pag-slap niya ng fusion. And we have the moderator. The moderator that control the chain reaction, doon sa chain reaction material, used to slowing down the neutron to sustain chain reaction, usually heavy water, yung deuterium, no? So kinokontrol niya yung para hindi mabilis, dahan-dahan lang. Pero yung controller naman, kinokontrol niya naman yung power, no? And of course, we have the coolant used to remove heat from nuclear core yon and transfer it to turbine steam, either liquid, sodium, or heavy water. Iyon, heavy water o deuterium. So, yan po ang isang, ano pa ibang component. Makikita nyo. Ito po yung control rod na tinatawag. Ayan, ito yung control rod. Yan, nandyan yan, babataas yan, tumataas, bumabataas para ma-regulate niya yung kanyang capacity o yung init. Tapos, ito po, marami po yan tinatawag na controller na yan. Butas po yan. Parang lalagyan mo ng siya magde-determine kung ilang megawatt ang kaya niyang i-generate kasi nga nilalagyan yan sa nakita natin parang piso lang huhulog niya diyan. Kaya depende sa dami ng controller at depende sa dami ng radioactive. Hindi lang po isa yon ha. Yung uranium-235. Marami po yon kasi nakapasok yan sa loob eh. Nakapasok sa loob. Balikan natin. Nakapasok po yan sa loob. Dito, nandun. Ayan, kita nyo, nasa loob yun eh. Nakakasadyan sa loob. Kaya marami yan. Akala natin yung uranium-235 isa lang. Hindi po, marami yon. Maraming bareya sa madalit sabi. At saka maraming maraming control rod. Ngayon, pag useful life na yung uranium mo at ialisin mo na kung na ibig sabihin nagamit na hindi na siya pwede papalitan mo na siya siyempre itong control rod mo radioactive yan mainit yan di ba mainit yan kasi galing diyan yung radioactive material mo so ubod ng init yan kaya meron tayong tinatawag na ito, how long does a nuclear fuel rod last? About 12 foot long yan eh. Fuel rod of those uranium uranium pellet last about 6 years. So, yun pa lang, yung mismong control rod last about 6 years.
in a reactor until fission process uses the uranium fuel up. So, ibig sabihin, mas nauuna pa pala itong tinatawag natin control rod na yan kaysa doon sa uranium. Pero, bakit napapalitan niya? Nahihipo nila, tapos tayo natatakot. Ibig sabihin, yung mga train talaga ang mga operator niyan. At marami ng Pilipino mga nagnas mga nuclear power. Kaya ang tanong, sino magano niya? In fact, may mga nagtitraining na tayo mga Pilipino sa ano yung aming mga batsang araw, ang dami niya. Kaya lang, matatanda na. Yung tinrain sa Bataan, no? Mga kaklasiko nandun. Kaya lang, siguro pwede pa sila. So in so doing, after 6 years, kukunin mo ngayon yung pure rod. At meron niyang tinatawag na, meron niyang pan, parang swimming pool, palalabigin niya yan doon para mainit na mainit yan eh. So meron din niyang pan na paglalagyan doon ng yung control rod para lumamig. Okay? So ganun po yung proseso, it's more on operational. So, tignan natin yung mga nuclear plant accident. Unahin natin yung 1975, yun sa, ano ba yun? Uh, yung 3 Mile Island sa United States, no? Ang sabi dito, happened due to combination of personal error, deficient design, and component failure that led to partial meltdown of reactor number 2, 850. Fortunately, the reactor vessel is adequately strong and contained the damaged fuel. Siyempre, tulad ng kwento ko, napakapalo nun eh. Hindi mo talaga kayang sirain kahit bombahin mo yun, yung containment. So, nag-ano siya, personal error, nagkaroon ng partial meltdown, meaning nag-overheat. Kaya nandoon niya sa 2 Mile Island sa Amerika para nandoon niyang secluded lang siya, nandoon. Kaya sabi ko nga, siguro kung ayaw nilang patakbo yung nuclear power, kung nandoon pa yung generator, turbina, reactor, everything, dalhin mo doon sa ano, saan ba yun? Korehidor, no? Para hindi sila makapagmarcha. Doon natin dalhin tapos ano lang tayo, yung tinatawag na submarine cable. And the second one is the Chernobyl. Ito yung usap-usapan hanggang ngayon eh. Ay ayaw nila eh. Dahil sumabog daw yung Chernobyl. Kasi dito, sabi dito, exploded due to reduced water coolant, flow and rest and output uncontrolled. The accident resulted in cold meltdown and again the cause was attributed to human error and faulty design. Kasi ito yung kaldero, sinasabi natin boiler water reactor eh. Sinaunang design yan eh. Kaya nang mag-overheat siya, siyempre sumabog kuno yung umano lumabas yung lahat yung kanyang steam, no? But anyway, wala namang fatalities doon eh. Siniklod agad nila yung area kasi nga naging radioactive yung area up to today yata radioactive. Ito naman sa Fukushima, na ito is 2011 lang eh. Ano, attributed to poor maintenance for 40 years. Ibig sabihin, tagal na niya eh, 40 years na, no? Ano ba nangyari yan? Tingnan natin isa-isa. In 1979, the Three Mile Nuclear Plant accident in the USA happened due to combination of, sabi nga ko kanina, yan. Di ba? So, ayun. Combination of ano, nawala rin yung tubig dito na yung ano eh, yung tubig eh. Hindi bumalik yung tubig galing sa turbina eh. So, kaya nag-overheat siya. So, nagkaroon yan ng partial meltdown, no? Ganyan po nangyari. Just Chernobyl naman, yung sa 3 Mile Island pa rin pala ito, no? 3 Mile Island. Oo, parehas lang. Okay? Yan. The 3 Mile Island Unit 2 reactor near Midland, Pennsylvania, down 1979. This most serious accident in US. Serious na yun, ha? Commercial nuclear power plant operating history, although its small radioactive releases had no detectable, walang detectable health effect on plant worker or public. So safe, walang na-detect na health hazard, di ba? Even the worker, its aftermath brought about sweeping changes involving emergency response. So, ganyan. So, walang nangyari. Pangalawa, yung ayan, ito sa Trimal Island, ilan nga yung radioactive na na-detect nila? Approximately ano yun, 6 millirem. Yung kasing radioactive material is measured in millirem, no? It's about 6 millirem. Dito, kaya walang na-aksidente. Yung X-ray na ine-X-ray sa atin, 6 millirem eh. Samantalang
Yung nangyari doon sa Truman Island is less than 100 millirem. Wala pang 1 millirem. Whereas, yung X-ray machine na nagpapa-X-ray kayo sa dibdib o kung saan man dyan sa mga medical, 6 millirem po yon. Ha? Pero doon sa 3 ml Island, ang na-detect lang nila is about 100 millirem. So, mababa, di ba? Yan. Ano ba? Pangalawa, Chernobyl. Chernobyl, in case of Chernobyl, nuclear plant is in Ukraine in April 1986. Yan. Number 4, 1,000 megawatt exploded due reduce water coolant. Puro water coolant ang problema talaga eh. That's why yung pinakita ko, CANDU, RMK, saka AGR, marami na hong mga makabagong water coolant na ginagamit. The accident resulted to a core meltdown and again, the cause was attributed again to human error and faulty design. Kasi nga, boiler water reactor yan eh. Di ba? Hindi pressurized water reactor. So, nakabuka yung kaldero. So, yan. The design of Chernobyl reactor was not a PWR, hindi pressurized water reactor or resulted in very rapid ignition power. Ginamit niya yung RBMK eh, yung kanilang design na ano eh, naka-open din eh. So, yan yung RBMK, reactor boltion, yung kanilang cooling system. Kaya sumabog. Wala na ho yatang gumagamit niyan. Sa Fukushima naman, tingnan natin, yung recent lang, no 2011. Sabi dito, attributed to poor maintenance of 40 years. Earthquake, nagkaroon tsunami. No? Tingnan natin yung sa next, ano na siguro. Ang nangyari ho kasi dito, na magkaroon ng tsunami, nawala na kuryente. Na mawala na kuryente, yung pump na magpapatakbo doon sa water coolant, wala. Kaya nag-overheat siya. Ganoon na nangyari. So, ngayon, ay hindi na pwedeng wala kang backup kahit isang maliit na generator kasi yung during startup yung siguro yung kanilang backup power during pang startup nila hindi gumagana kaya nang magkaroon ng tsunami even yung backup power nila wala total blackout eh. So nang mag total blackout walang pump na tumatakbo. Ganun na nangyari. Kaya nag-overheat. But anyway, ang sabi natin dito, this led to partial meltdown of the fuel rod, a fire in the storage reactor, explosion the other containment building caused by a buildup of hydrogen gas and the release of radioactive into the air and ocean. Pero maliit lang yung kanyang ano. Wala namang hanggang ngayon, secluded pa rin yung mga maliit na area lang. So yan po yung tatlong pinag-uusapan ng mga aksidente na wala naman ng mga nasawi dahil nakokontrol eh. Dahil kung may masasawi, mamamatay mga operator. Wala naman sinabing namatay ng mga operator eh. Di ba? Nuclear power now in the world. Medyo hindi ako updated kasi nagkabiglaan. Noong May 2020, there are 440 nuclear power reactor in commercial operation. Ngayon marami na ho eh. In 31 countries with a total capacity of 390,000 megawatt base load and presently under construction February 17, 2020. May mga natapos na iba in 15 countries, 50 more total capacity. So ibig sabihin, 15 countries, gumagawa pa ho sila ng nuclear power. 52 more coming. Ito, medyo hindi na rin updated dito, pero konti lang nadagdag yan. Sa US, there are about 140 nuclear power plant. France, meron silang 59, Ukraine, 15, India, 18, Japan, 53, China, 11. Yung China po, ang dami na ngayon. Mamaya makita natin yung China kasi doon po yung ginagawa eh. Diba? Tapos na eh. Look, China, existing nila 11. May ginagawa silang dulong. Tingnan natin kung may natapos na kasi 2022 data ko. South Korea, meron 20. Sa Taiwan, meron silang 6. May ginagawang 2 pero kita naman natin sa internet, pinatitigil na sa Taiwan yung kanilang nuclear power plant. Political issue na naman to. No, yun na sa Taiwan. But anyway, uh, yeah, yung nagkulang siguro sa na advocacy, tumatakbo na yun eh. Kaya bakit ayaw na ng Taiwan yata ng nuclear? Oh, yan. Number of nuclear reactor under construction worldwide as of June, ano to, kailan ba to? Oh, alis ka nga dyan, alis ka dyan, tingnan natin. Labas na labas kasi yung panakip nito eh. Yan. Ha? Oh,
Worldwide as June 2023. Aha, bakit nawala yata? Wala. May nag-chat kasi eh. Hmm, sandali po. Saan na ba tayo? Slideshow from Karen. Bakit? Ah, nawala yata. And nawala po tayo, ano? Nawala ba? Nawala. Share ulit natin. Oh, ang dami na pala natin. Okay. Ayan. Number of nuclear reactor under slideshow tayo uli. Slideshow from Karen. Ayan. Nuclear reactor under construction worldwide June 2023. China, ang dami, 21, ano? Argentina, Ukraine, UK, Japan, Bangladesh, even Bangladesh, ha? Russia, South Korea. Ayan. So, hindi rin ito masyado updated. Nakita natin almost worldwide marami na may nuclear power. Even dito sa Asian countries, ang Indonesia gumagawa na rin. So tingnan nyo to, ano, yung sa China 2022, ang start nila 2022, ayan, ang dami sa China, na itatakbo. Tapos by 2023 sa Korea, sa Turkey, sa US, may i-commission na rin sila. Tapos, last year, by 2025 sa China, this year, ang China, may kukomission sila isa, dalawa, tatlo. By 2026, ang kukomission sa China, isa, dalawa, tatlo pa, apat, lima, anim, pito, walo. By next year, meron tatakbo sa China na walo, additional. Even the Russia, by 2026, ito yung ano nila. Tayo, ano plano natin, di ba? Sila may plano na, oh. Ang plano nila talagang tatakbo na yan until 2027. Tayo, anong year ang pinag-uusapan natin? Balita ko 2023, 2030, hindi ko alam kung nagsisimula na. Sabi nga natin, it takes 7 to 15 years construction. Ngayon, kwentuhan pa lang eh. Yung sinasabi 2030, hindi pa yun mag-ooperate kasi kwentuhan pa rin eh. Di ba? So, economic of nuclear power, ayan, obvious naman yan eh, no? Yung tinatawag natin yung oil, yung bunker, yung kulay blue, mahal talaga yan. Yung gas, yung kamukha sa Batangas, yung sa Ilihan, mahal din yan. Ang sumunod na mura-mura, yung coal. Pamaya titingnan natin yung effect ng coal na yan. Ha? Problema yan sa climate change kasi yung greenhouse effect niyan. Greenhouse gases effect niyan sa climate change, nagkakaroon ng global warming. At bakit nagkakaroon ng global warming? Kasi yung greenhouse gases, kamukha na methane, carbon dioxide, nakatalukbong lang yan sa ano eh, sa tuktok natin sa mundo, hindi lumalagpas yung init. Kaya bumabalik yung init sa atin dahil because of the greenhouse gases, binablock niya yung init. Kaya yung mga yelo natutunaw. Yun ang ibig sabihin, yun ang kaya global warming, no, ang tinatawag kasi hindi nga lumulusot. Noong araw, sabi yung tinatawag nating ozone layer, bibutas daw, lumulusot yung sunlight. But in so doing, lumulusot daw sa ngayon, nag-heal na raw yon. Ang problema, ang kalaban ngayon, yung greenhouse gases. Kaya ngayon, sabi ng yung tinatawag nating reforestation, no? Tawag doon, pagtatanim. Bakit? Kasi pag nagtanim ho tayo ng mga halaman, yung ini-emit niya is more on oxygen. So anong ginagawa ni oxygen? Bakit kailangan natin marami oxygen sa air eh? Ano bang function niya para
ma-mitigate yung climate change. Kasi yung halaman, yung carbon, nando sa lupa, yung oxygen, ini-emit niya. And in fact, yung bamboo, yan ang napakaganda. Mataas po ang kanyang oxygen emission. Kasi kung mataas yung oxygen emission mo, parang mga ilang percent yata, 20% of the air is about oxygen. So pag marami oxygen, yung sunlight, saka yung greenhouse gases nandoon, ang mangyayari, ini-spread out niya. Sumasabog siya gawa ng oxygen. So nababawasan yung tinatawag nating init. Dahil kumbaga sa ano, parang nag-scatter na yung kanyang liwanag. Parang ganon. Yun ang trabaho ni oxygen. Okay? So anyway, that's another lecture of mine. Energy expensive in Germany, can this be a good thing? Nung una kasi, ginawa ng Germany, minutbol nila yung kanilang mga mga power plant, naggo sila ng renewable, ano? Na mangyari yon, mas mahal pa ho yung tubig kisa doon sa beer. Ha? Napakamahal. Yung Germany, nasa $0.36 per parang 24 pesos per kilowatt hour during that time nang mag-convert si Germany, yung mga European countries na convert sila ng renewable. Nagmahalo ang kuryente. Ganon siguro mangyayari sa atin pag nag-focus tayo sa renewable power. Talagang mamamahal. Siguro may lecture of the renewable at saka yung aking solar. Doon papaliwanag ko sa inyo lahat. Nakakatakot po yung mga solar farm na tinatayo ngayon. At saka ko na like ko kwento sa inyo kung anong nakakatakot doon. But anyway, going to renewable and the solar lahat, magmamahal po ang kuryente natin. Magmamahal. Kaya ngayon, ang Germany, yan, sa Pilipinas, 12 pesos per kilowatt hour. Sa Germany, 27. Ha? Sa China, 4 na piso lang eh. O, di ba? Bakit hindi ulad ang China? Ganyan po. Ngayon, the European Union has officially declared, bago ho ito, nuclear energy safe and appropriate. O yung EU. Kaya bumabalik na ngayon ng Germany sa nuclear power kasi tinamaan na ho sila sa mahal na kuryente. Binubuhay na naman nila yung kanilang mga nuclear power, even the EU. No, kaya yung dating kwento na natakot tayo sa nuclear kasi nga yung Germany, binotbol nila yung mga nuclear power, ano nangyari sa kanila? Ayun, bumabalik na naman sila. Kaya nagkaroon sila ng press release na European Union has officially declared nuclear energy as safe and appropriate. Kasi, or else, maghihirap sila sa mahal ng kuryente. Di ba? Kung puro renewable. Ganun ang mangyayari sa atin. Pag umasa ho tayo sa renewable, ganyan ang mangyayari sa atin. Nakakatakot. So, balikan natin si Bataan. At ang sabi dito, nagkaroon na po yan ng task force. Actually, may plano na yan si Medium Defensor sa si Mark Santiago Nandun na yan sa Congress, meron na pong bill mandating to recommission and commercialize the operation of Bataan Nuclear Power Plant authored by Sir Miriam Defensor. Kaso namatay na Tapos si President Marco Hangco, hanggang ngayon si Marco Hangco, ina-advocate niya. Ang problema, wala siyang talagang technical people o wala siyang katuwang na magpapaliwanag nitong ating pinagkukwentuhan. Nag-iisa siya Napanood ko yung kanyang presentation, kumbaga sa meron pa doon na yung tubig na galing sa kunang kinabo niya, ininom niya That's not the way to convince people that there is no walang problema yung nuclear power. You have to educate people. Yung ginagawa natin ngayon na pinagkukwentuhan natin sa yung presentation niya kasi pinakita niya yung mga nuclear power plant, tapos yung tubig, tinikman niya yung tubig, ganito na walang radioactive. Of course, kasi precious, naman yun nasa lawa yun di ba? That's, sabi ko nga, that's not the proper way. So, we need somebody to do ang problema ngayon, natahimik na nga yung Congress yata about the nuclear power So, pwede nyo message kung anong issue ngayon doon. No? Ang issue doon ngayon sa Congress ang pinag-uusapan, ako, nakakatakot po. Humiwalay na siya ng nuclear, kaya we need mag-iingay doon kasi yung mga oligarch kasi iba yung naging laman ng utak. Kasi alam nila matagal magtayo ng nuclear power then gagawin nila ngayon yung madalian para kumita agad. No, kawawa po tayo. Kawawa po tayo. May mga bagong policy po pinag-uusapan ngayon sa Kongreso. Not nuclear power, but the most tawag dito madaling itayo. Di ba?
So, Philippine truck within nuclear target. Yeah? Di ba? Eh, mukhang malabo. Under the Philippine Energy Plan, the capacity of at least 1 natural megawatt by 2032 increase to 2004. Ito yung mga ano nila. Nakita ko lang ho ito sa sa kanilang mga press release. Lotilla, kay Lotilla pa statement ground ng entry for landmark. Pero mangyayari kaya ito? No? Hindi mangyayari ho yan. Kasi ang pinag-uusapan pa rin yung conventional na hindi po nuclear, natahimik na eh. Kaya yung ginawa ni Lutilla, doubt it will happen. So, tingnan natin itong nuclear spent fuel disposal. Katulad ng sabi ko nga kanina sa inyo, product of nature po yung uranium eh. Hindi mo dapat itapon yan, basta-basta. Minimina po yan, mahal po yan. Ha? So, dito magsisimula yan eh, yung pagmimina, yan, miminahin, sabi yung aking, dito, mina-mina, miminahin niya dito. Tapos, imimiling, i-convert siya, i-enrich, para maging fuel na siya. Papabricate, papasok na siya sa reactor, di ba? Pagpasok niya sa reactor, spent fuel na siya, magkakaroon siya ng interim storage. May storage siya, katulad ng pati yung control rod, palalamigin yan. So, dalawang bagay, yung spent fuel, anong gagawin mo, binibili po yan. Spent fuel reprocessing, binibili po yan. Ibabalik yan sa enrichment, saka sa fuel fabrication. Nabibili po yan. Hindi yan basta tinatapon. Ngayon kung talagang manipis na, maliit na, ipa-final disposition na siya. So, ibabaon na po yan. Yan. Yun ang tanong. Ang tanong, saan daw natin dadalhin? In fact, there's already a study na yung spent fuel, ilagay mo raw doon sa Taal Volcano sa sobrang init. Hindi mo naabutin yun sa 700 million years. No? May study pa lang naman po yun. Kasi alam naman natin sobrang init nung tinatawag natin mga volcano eh. I don't know kung ano na nangyayari sa study yun na pwede raw itambak doon. Pero huwag muna natin isipin yun. Tingnan na lang muna natin yung final disposition. So, nuclear spent fuel underground storage. Ako, napakalalim po niya, no? Tingnan natin yung yung tinatawag nating forklift. Yan. Yan. May forklift yan dito sa ilalim, crate. Bukod sa hinukay, may tunnel po yan. Ito, yung Yucca Tunnel. Dala-dala niya yan. Tapos, babaon niya yan dito. Pagbaon niya yan, may iwan ng lahat po yan. Yung tao na lang lalabas, no? May absorbent peeling material yan. Tapos, may burial board, boom. May burial board. Tapos, may dry stable geological formation. Napakalalim. Napakalalim po yan. Tapos ito yung tunnel. Yan. Yan, Yucca Tunnel. Diyan papasok niya para makadaan siya, para maibaon niya doon ito. Tapos magsasara na ho yan. Magsasara na. Pag naibaon na yan dito, doon sa mga absorbing material, magsasara na yung tunnel na yan. Papatayin na yan. Yung nakikita yung kulay, ano ba yan? Yung ube. Tsarado na ho lahat yan. Lalabas na lang yung tao. So again, wala hong problema sa spent fuel. Binibili at meron ho tayong pagdadalang. Okay? Yan. Opposition to nuclear plant operation. Sabi nga, unsolved problem of nuclear spent fuel. No. Pinakita ko sa inyo, binibili sa kamera nila. Risk of serious accident in operation. Naku, wala ho yan. Aeroplano ka, mayat na yan, bumabaksak eh. Di ba? O, ang maintenance mo, araw-araw. Another, sabi nila, nuclear weapon proliferation kasi pwede raw sa meron na nga rito typhoon missile eh. Di ba? Inadok ko sa local skill, I don't believe. Magkagaling ang Pilipino. At maraming mga kaklase ko, lahat yan, nag-training yan, nandoon. Tsaka marami tayong mga kababayang nandoon sa mga power plant. So, this is not the issue right now. Dapat itong pinaliliwanag natin sa Kongreso itong mga pinagsasabi nila eh. So, okay. Punta ho tayo sa renewable energy. What are those renewable energy? Sabi nga natin, kailangan natin yan because climate change issue. Coal power para emit greenhouse gases katulad ng kwento ko sa inyo, sa carbon dioxide, yung methane, greenhouse, yung laughing gas, alam niyo ba yung laughing gas? Yun yung tawag dito, nitrous oxide. Yan o, ang dami niya sa mga dental, ginagamit siya ng mga dentista, nitrous oxide o yun.
Yun yung tinatawag nating nalaping gas. Also, in North and South Africa, because ng global warming, tumataas ang sea level. Kasi natutunaw yung yelo because of this global warming. Kasi ang nangyayari nga, katulad ng kinuwento ko kanina, yung mga greenhouse gases, ang methane, yan, laughing gas, carbon dioxide, hindi umaangat po yan, nakakulambo sa atin, nakakulambo. Kaya yung init, hindi makalabas. Kaya kailangan natin more oxygen para ma-neutralize ito at ma-disperse to. Kaya tayo nagtatanim. Yun po ang reason dito, bakit tayo nagtatanim. Tayo, yung iba dyan, tanim ng tanim, hindi naman alam kung bakit tayo nagtatanim. We need more oxygen para ma-neutralize mo itong mga greenhouse gases na ito. At sabi nga natin, di ba, static typhoon, common occurrence as a result of climate change. Ang problema natin, ang contribution natin sa greenhouse gases, kung di ako nakakamali, is 0.2% or something eh. Pero tayo yung tinatamaan eh, ang lahat eh. Bakit ba tayo loko-loko dito kayo sa tinatawag nating mga renewable power? Whereas, konti lang naman ang ating contribution ng mga coal power plant natin. And also, possible restrictions action in the future against the use of carbon-based fuel to mitigate climate change. Ito ngayon nangyayari kayo eh. Bukas makalawa, shutdown ng lahat yung mga coal power plant kasi nga sabi, para ma-mitigate natin yung climate change, yung global warming, and hindi lang worldwide contribution natin dyan. So what kung ayaw nila yun, the solution is the nuclear power, clean and efficient power. Ha? Oh. Renewable energy limitation under Republic Act 91 wind, solar, run power. Iyan po sinasabi ng 9513. Pero nakapokus lang po tayo dito sa solar saka sa wind eh. No? Ang wind, even doon sa Pililya, minsan dumadaan ako, minsan di umiikot eh. No? Yung solar naman, alam naman natin ako, yung solar, syempre alam natin sa araw lang yan. Pero nakakapag-deliver sila, may mga battery yan. Silang ginagamit. Yung battery, ini-store nila pag sobra na, pero sa gabi, pag kinulang, yun, nakakatakot. Alam niyo ba yung battery natin ng mga solar farm na nandyan? Bumibili pa ho yan ng kuryente pag hingo ko ang mura yung kuryente sa gabi para kargahan ho yan. Alam niyo ho ba yun? O, yung mga battery, kaya sabi ko, nakakatakot yung mga solar farm na yan. Baka magtaas yung kuryente natin. Kasi nga, bumibili pa sila ng kuryente para kargahan yung mga baterya sa gabi, pag mura. O, di ba? So, ganun po ang nangyayari ngayon. At mangyayari pa. Kaya pag natapos sa mga solar farm na yan, ako, siyempre, yung mga babawi nila ako ng mga puhunan, lahat, everything, mabilisan yan eh. Mabilisan niya kasi renewable na gawin eh. O hindi ka mukha ng nuclear power, matagal. Large hydropower during summer is contained in electric generation. Alam niyo yung hydropower na yan sa Mindanao, pagdating ho ng tag-ulan, ako sobra-sobra sa kuryente, yung Agos 1, 2, 3 yata na yan, yung hydro sa taas, yung tubig na bumaba, papatakbo ulit, patakbo ulit, patakbo ulit. Ganun at magyayari. Kaya pag tag-ulan, sobra-sobra power nila. Kaya anong solution? Alam naman natin yung EDCP, mga programa yan ng submarine cable, itatay lahat ng island. Hindi pa ho nagaganap eh. Kung maitatay natin ang Luzon, Visayas, Mindanao wala tayong siya ng problema kasi ang percentage ng power, ewan ko kung may data ako dito ngayon, ang laki ng sa Luzon eh. Sa Visayas, Mindanao, napakaliit lang ng requirement eh. Ang requirement lang yan, ang total yata natin is about 19 pesos gigawatt o megawatt pa, I forgot the number. No? Anyway, nakalimutan ko na. And also, the biomass energy is confronted with the issue of food and energy security. Yung biomass, ano na ho yan eh, given technology na ho yung biomass wala namang problema dyan. Ang problema mo lang, saan ka kukuha ng basura na marami. Pwede yan, mga domestic, mga sa isang bayan, sa isang lugar. In fact, sa Nueva Ecija, noong una, yung IPA, ang laki ho ng power plant doon sa Nueva Ecija sa nakita ko, noong una, yung IPA, walang paglagyan, nakukuha ho nila ng libre siyang ginagatong. Ayos no? So, ang operation ng kanyang capacity sa almost 100%. Ngayon wala nang 50% operation eh. Kasi yung ipa, natuto na yung mga nandoon eh. Binebenta na tapos magkakaroon lang ng ipa during harvest season. No? Yun ang nangyari sa San Jose. Nakita ko na yung power plant, hindi na siya tumatakbo na 100%. Pero during the commissioning, 100%, dami niyang ipe.
Kasi alam naman natin ang Central Luzon, Nueva Ecija, sa Rice Granary of the Philippines. So, ang dami yan, nakukuha ang libreng ipa. Eh ngayon, marunong na yung tao, binebenta na sa kanila. Ganun no, nangyari pala. The Philippines is visited by 20 typhoon unit that restrain operation of some renewable energy facility, di ba? O lalo yung wind power natin. Pag may mga bagyo yan, lahat, everything, saka yung mga solar pan. So itong problema ng limitation ng renewable energy. Kaya sabi ko, pag dito tayo pumunta lahat, kawawa tayo. Status of 2020, yan. Huwag na ito, yung 2020, 2024, natural gas, always renewable. Ayan. Ito dapat no? Yung mga renewable energy, we have the biomass, we have geothermal, we have the solar, we have the hydro and oxygen, wind. Yung geothermal po, ang isang problema natin dito, kamukha dito sa Macban, doon sa Tiwi, ngayon, sabi nila, naibabalik na naman yung hinukuha eh. Pero ang problema pag nagtuloy-tuloy yung mga geothermal na digging na yan, ginagalaw mo yung ilalim ng lupa eh. Baka magkaroon yan ng epekto sa seismic, mga lindol, earthquake, ganyan. But anyway, technology ngayon, yung kinuha niyang tubig sa ilalim, naibabalik na. Kung naibabalik pala siguro, baka pag may baha balik mo na rin yung baha sa ilalim ng lupa, di ba? Naibabalik pala eh. No, wala na sana tayong baha. Anyway, yun. Yung biomass, sabi ko, kung domestic use, okay. Yung solar, ito ngayon ang lokong-loko mga tao sa solar no? Saka sa wind, hydro and ocean. Ako, ito sana maganda, itong hydro and ocean. Mamaya may mga video ako ng, ng ocean. Yan ang magandang ma-develop, yung ocean. Walang tigil po ang galaw ng dagat, yung alon. Okay? Comparative fatalities, tingnan natin yung mga comparative fatalities dito sa Doon sa roadway, sa aksidente po, lalo ngayon, baka tumaas na yan magawa ng motorsiklo sa atin, dami-dami no? Almost every day, 3,700 people are killed globally in road traffic crashes involving car, buses, motorcycle. Ha? Dami, more than half of the skill at pedestrian, motorcycle, kailan lang, sa kanina sa news, di ba, nasa kasaan. So, ang dami, namamatay. About 1.35 million people are killed in roadways each year. No? Tapos, dito, yun sa fossil fuel, sa coal power plant, million of life coming decay, conclude study, may study na dyan. Yan. Oh. It pulse coal plant Germany cause, yung dementia. No? Sa Germany, yung nakakalimot na, ito yung coal plant ng Netherlands cause over 200 premature dead abroad. So, mga sabaga, ganyan, mga sa Kalakan, mga emission doon na So, mortality rate from the accident and air pollution per unit worldwide by energy. Brown coal, nako, 32%, coal, 24%, oil, 18%, biomass, 4%, natural gas, 2%. Ay yung solar, 0.02. Of course, nuclear power plant, ganun din. Almost 0.03%. So halos wala yung banda ilalim kung yung solar ang gagamitin or wind or hydro or yung nuclear. Wala tayong problema dito sa natawag nating mortality of accident caused by the power plant. Okay? Ito nangyari sa COVID virus, di ba? Philippines, coronavirus, COVID-19. Ilan ang namatay? 66,000, di ba? Coronavirus. Sa buong mundo, 7 million. Oh, COVID-19, dami namatay, Milyon-milyon. Tingnan natin sa nuclear power plant. Yan. The accident killed 31 people and damaged approximately 7 million properties, families to by World Health Organization. And namamatay lang naman pala sa nuclear power 31 50 more years na may nuclear power O bakit tayo matatakot? Di ba? 4,000 additional cancer. Yung cancer death related yan. Napakakukunti at more than 50 years. Kumpara mo sa COVID-19. Yan yung comparative fatalities. Nuclear plant accident. I may pose this question. Is nuclear energy an option that will provide adequate and reliable power? Kayo na po ang sasagot. Diba? So, ganyan po. So, katulad ng pangako ko, kung may oras pa naman, kung okay lang sa inyo, yung power of the future, yung fusion po, ito yon fusion.
Nuclear fusion, develop, medyo hindi ako updated kasi luma na to aking presentation, napabilis yung aking paggawa. So, advantages of the fusion, abundant sources of fuel deuterium, non-radioactive, near zero greenhouse gas emission. Abundant sources of fuel deuterium, yun ang ginagamit heavy water Tingnan natin kung saan nakukuha yun, no? So, nuclear fusion, yan, sabi dito, nakita ko sa internet, yan, kaya meron tayong disclaimer, deuterium, tritium fusion. Ito yung ginagawa ng 2020. Ay, hanggang ngayon, ginagawa pa nila yung fusion na yan, pero hindi rin nag-ooperate pa, wala pang commercial, deuterium gamit yan. Ngayon, may mga nababasa tayo sa internet, galing sa sunlight, no? Nuclear fusion reactor, magnetic confinement reactor, yan, yung fusion, may toroid, no? Polaroidal field magnet, toroidal field magnet, ganyan. Ganyan yung So, yan. Eto, panoodin ho natin to. Meron ba akong video niyan? Sandali ha. Manood tayo sandali ng video. Nuclear. Where is nuclear? Stop share. Ang dami na pala natin, nasa 300 plus na pala tayo. Nasaan ba yung aking, PowerPoint? Sandali po. Sandali lang. May ikita lang ako sa inyo mga video na magugustuhan nyo. Sandali. Nuclear. Okay pa ba kayo? Alas 9 na. Siguro naman wave. May isa pang likas na yaman na sagana. Meron akong i-share na video sa inyo, Ayan. Share. Nakashare na ako. Ang bansang Pilipinas. At ito ang sinasabing fuel of the future. It's time, Solid Archers! Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Talagang mayaman nga sa likas na yaman ang ating bansa. Bantakin mong maraming non-metallic at metallic substances ang ating bansa na talaga namang kabilang sa ating natural resources. Bagamat nabanggit na sa ilang videos natin ang tungkol sa mga ito, meron pa tayong isang likas na yaman na hindi pa masyadong napagtutuunan ng pansin. At ito, ang deuterium. Ang deuterium ay isang energy source na pwedeng gamitin ng buong mundo kapalit ng ginagamit natin ngayong mga langis. Ang deuterium ay isa ring gas, ngunit ang kaibahan nito sa mga langis, ito ay malinis, environmentally green at self-replenishing. Ang Philippine Trench, kabilang na ang Benham Rice o Philippine Rice, ay breeding ground ng mga endangered Pacific bluefin tuna. Subalit ayon sa mga eksperto, sa ilalim pala ng Philippine Trench ay nakahimlay ang pinakamalawak na deposito ng deuterium sa buong mundo. Ang deuterium gas o heavy hydrogen ay mas mabigat at stable isotope ng ordinaryong hydrogen. Alam mo bang sa buong mundo, sinasabing ang deuterium daw ang fuel of the future? Wala itong kulay, colorless, odorless, non-toxic, diatomic, ngunit flammable gas. Ang deuterium gas ay ginagamit sa nuclear power, fusion power, deuterated optical fibers, deuterated lubricants, sa mga lasers, light bulbs, sa mga RD laboratories, at sa mga annealing semiconductor rings. Kapag sinunog ang nasabing gas, hindi ito kapareha ng mga fossil fuel dahil ang deuterium kapag nasunog ay nagre-release lamang ng water vapor sa atmosphere. Kaya naman, environmentally
friendly ang gas na ito. Ito ay isa sa mga pinakamagandang energy source sa buong planeta. Maaaring gamitin ito sa mga power plants, steel mills at iba pang mga industriya na nangangailangan ng malinis at highly efficient na heat source. Nakilala sa scientific community ang Pilipinas na siyang humahawak ng malaking amount ng deuterium deposits sa buong mundo. Makikita ito sa Philippine Trench o Mindanao Deep. Ang Philippine Trench ay makikita sa silangang bahagi ng Pilipinas na maaaring sabihing malapit sa Pacific Ocean. Ang haba nito ay kasing haba ng ating bansa, kaya napakalawak nga ng deposito ng deuterium sa nasasakupan ng bansang Pilipinas at wala ring ibang bansang umaangkin. Ating-ating ang lugar na yan. Sinasabing kapag na-explore di umano natin ang lugar na ito, tiyak, mauungusan na natin ang Middle East sa yaman. Sinasabing sa buong Philippine Trench, makikita raw sa Philippine Deep na bahagi ang mas malaking depositong kayamanan ng deuterium. Kung titingnan mo sa satellite map, matatagpuan ang Philippine Deep, malapit ito sa baybayin ng Surigao. Ang Philippine Deep ay unang nakilala bilang deepest part of the earth hanggang sa madiskubre ang Marianas Trench na sinasabing mas malalim pa kesa sa Philippine Deep. Inilarawan ni Dr. Anthony Halog na isang Filipino scientist na may background din sa chemical at industrial engineering kung gaano kalawak ang deposito ng deuterium sa ating bansa. Anya, ang sukat ng deposito ng deuterium ay nasa 868 miles long, 52 miles ang width nito at 3 miles naman ang lalim. Ganyan karami ang deposito mayroon ang ating bansa. Dagdag pa niya sa kung magiging matagumpay ang exploration at extraction ng nasabing yaman, aasahan na raw ang maraming public works, private constructions, magbo-boom din ang financial at ekonomiya ng ating bansa, gaya ng nangyari sa Middle East at iba pang financial centers sa buong mundo. Ang economic potential nito ay aabot sa 12 million barrels per day at sa capacity price na $7 kada barrel, maaaring kumita ng tumataginting na $84 million kada araw. Sa buong taon, kikita ang ating bansa ng $30.66 billion. Sapat na ito para ma-wipe out ang lahat ng mga kautangan ng ating gobyerno sa ibang bansa in just 1 year. Halos lahat ng bansa ngayon sa buong mundo ay nagiging environmentally conscious na at magandang ikonsidera na rin ang pag-explore ng iba't ibang alternatives na makapagbibigay enerhiya na hindi nakakasira sa ating kapaligiran. At magandang tutukan na rin ang deuterium, kabilang na ang recovery nito, ang pagpoproseso nito at maging ang marketing ng deuterium. So kung mapapaaga ang pagpapatutok dito, ang Pilipinas ay maaaring magiging cornerstone of a global shift para sa mas malinis, pollution-reducing future at magiging kasama na ang ating bansa sa mga richest countries in the world. Para naman kay Dr. Nona Calo ng Butuan City, sinabi niya na kahit na wala pang nakapagsasagawa ng deuterium mining dito sa ating bansa at maging sa mga highly developed first world countries, at posibleng malaking halaga ang kakailanganin para dito. Pero giit niya, magandang oportunidad para paglagakan ng investment ang deuterium dahil malaki din naman ang magiging ambag nito sa ating kinabukasan. Mantakin mo ang programa na tututok sa deuterium na siyang magbubunsod sa Pilipinas na magiging biggest hydrogen fuel producer sa buong mundo. At ang ating bansa rin di umano ang magiging kaisa-isang fuel producer sa loob ng 40 to 50 years, lalo na ngayong paubos na ang oil reserves sa mga oil-rich countries. Ayon kay Dr. Calo, maaari rin daw gamitin ang expertise ng Philippine National Oil Corporation o PNOC para matutukan ang deuterium research program at hydrogen fuel production project na ito. Tama nga naman na kung yung mga bagay na hindi pa nagagawa noon hindi ibig sabihin hindi natin magagawa ngayon. Kaya mas magandang ganon ang maging trajectory ng ating bansa. Lalo't higit para naman sa ating inang bayan ang pinag-uusapan dito. Sabi ng ilan, ang deuterium mining ay literal lang daw na nagpapump ka ng tubig mula sa kailaliman ng karagatan
Sa kasalukuyang teknolohiya sa offshore oil production, kinakailangan pa ng 6.4 kilometers na lalim mula sa sea level at kinakailangan pa nilang mag-drill sa ocean floor bago makuha ang langis. Hindi gaya ng deuterium dahil makikita lamang ito sa 7 to 10 kilometers mula sa sea surface at hindi na kinakailangan pa magbutas o mag-drill sa ocean floor. Batay sa aming research, mas magaan ang deuterium mining kesa sa oil mining dahil ang oil mining ay napakamatrabaho, mahal at lubhang mapanganib. May mga Filipino engineers at technicians naman sa PNOC na pwedeng gamitin para matutukan ang proseso sa pagkuha ng deuterium sa ating nasasakupang karagatan sa silangang bahagi ng Pilipinas. Kung sinabi noon ni dating US President Richard Nixon ang katagang "When the going gets tough, the tough gets going," meron ding ibang bersyon ng isang American journalist na si Hunter Thompson, "When the going gets tough, the weird turns pro." Ang problema parang ganyan din dito sa Pilipinas, ang mga weird nagiging pro. Sa sitwasyon pa lang ng Pilipinas ngayon, balot ang ating bansa ng political at economic crisis at iba pang mga weird na politiko na tuta ng mga oligarko na nagiging profesional ng maamoy ang mga oportunidad para makapangulimbat ng maraming pera sa panahon ng kanilang kasamaan. Minsan rin sinisiraan ang magandang oportunidad na makukuha sa natural resources na ito na deuterium dahil siguro masasagasaan ang kanilang mga businesses. Minsan pa, mga politiko pa ang nangunguna sa hindi pagpansin sa kakayahan ng deuterium para hindi masira ang business ng kanilang pinoprotektahang mga oligarko. Sana ay mabigyan din ito ng pansin ng ating gobyerno dahil ang ating bansa rin naman ang siyang makikinabang nito. So ayan, Solid Archers, asintadong kalaman na naman ang ating natumbok. Kung ikaw ay may suggestion o reaksyon ukol rito, huwag mag-atubiling i-komento ito sa ibaba. Huwag rin kalimutang mag-subscribe sa channel na ito na Archlight at paklik na rin ang bell button para palagi kang ma-notify sa mga bago naming natulad ito. At kung sa Facebook ka naman nanonood, sundan niyo na rin kami sa aming official Facebook page na Archlight. Siya nga pala, kung mahilig ka naman sa science, abay subaybayan mo na rin ang aming isa pang channel. Okay, Yun, tapos na po okay. tayo. At tapos na tayo. So kung may mga katanungan ho kayo at gusto niyo pang pwede ho kayong mag-email sa akin. Ito po yung aking phone number. Pwede niyo na ho i-set yan para pwede ho kayo mag-message sa akin. Sige. Press ding. Yes, Engineer Mandy. So, thank So, you very much for the very informative topic about nuclear energy. mabutan So, tayo dami o nga po. Ay. Sige, So, baka may silang gustong i-share or whatever. yes po. Any question po with Teka, regards to our technical i-ano ko nga, speaker teka. presentation? I-open ko lang yung chat, yung kasi nakamute sila lahat eh. Apo. Allow so pwede na silang magsalita ngayon. Kanina minute ko. Ayan, pwede na silang magsalita, mag-comment kung ano man ang nila. Magtanong. Thank Open you, sir, up. for very important topic. Yan. Sino yon? Press ding. May nagsalita. So wala na. So, ano po, kindly state your name and yung comment po with regards to the topic tonight, no? A very informative topic on nuclear energy, the renewable energy po. So, medyo dalawang topic ang naano natin this evening, you know. And then if you have any question, and then you can email our technical speaker, Engineer Mandy Diaz po, doon sa kung na-screenshot niyo yung kanilang kanina, kanyang information po. Good afternoon po, sir. May Yes, tanong sir. lang po about yes po. Sino yung Joseler? Yes po, ako po. Go ahead.
Ayan po, di ba sabi niyo po sa topic natin is yung deuterium is the most clean and efficient po. May napasa na po bang House Bill dyan para po ma-execute po yung exploration po niyan? Actually, nakita nyo yung video pinalabas ko, yung mga oligarchs natin. Kasi nga, yun ang problema eh. No? Kasi sabi ko, ang focus ngayon sa Kongreso, yung mga mabilis ang mabilis ang power kasi ang tinitingnan nila yung scenario way back 90s 92 ba yon nung during the time of Ramos, nagkabinenta na o pinamigay yung mga power plant because the IPIRA law. So now, yung mga ibang oligarchs ngayon, nakapokus sila sa mga dali ang power plant. In fact, meron po kaming ginagawa ngayon sa Pililla. Magugulat po kayo doon. Yung ginagawa namin doon, hopefully, commission namin yan by December this year. Internal gas combustion turbine. Ang gatong po noon, diesel. Ano? Mabilis lang yun. Wala pang 2 years namin ginagawa yon. So, tatakbo na siya. So, kung makikita mo yung depo niya ng diesel, naku, yung diameter noon, 7 meter in diameter ng tangke. Yung mga nakikita niyo mga malalaking depo ng diesel, yun po ang igagatong diesel. Internal gas turbine combustion engine, parang aeroplano. So mabilisan po yun. Kasi siguro iniisip nila na magkakaroon tayo ng power shortage. So ang ginagawa nila ngayon, yung mabibilis na magiging kuryente para maipasok sa grid, kamukha nung mga renewable, yung mga solar farm, 1 or 2 years meron ka na. No? So, kaya yung mga long-term solution like yung deuterium, nuclear power, ganyan, mukhang hindi pinag-uusapan ngayon sa Kongreso eh. Kaya sabi ko, natahimik eh. Kaya yung tanong mo, yan ba may mga resolution na lahat? So, hindi ko alam kung alam ito ng mga dapat makaalam. Kasi nga, may mga self-interest sila eh. Makapagtinda agad eh. Kumbaga, kumbaga sa ano, ikaw nagtitinda, gusto ko, yung titinda ko, gawa agad. Di ba? Ganun yun. So, nakakalungkot. Ayun po. O yung Benham Rice doon sa Aurora, nakarating din ako doon sa Aurora Province, nandoon lang yun. No? Sinasabi may mga tao, yung, sabi mo, yung deuterium. Marami na pag-aaral yan, kaya siguro yung, alam mo, yung China, atat na atat sa atin eh. Alam nila yan eh. Alam nila yan. Mm. Kaya Ayun yun, po. yun ang Maraming problema. salamat po, Oo, Sir nakakalungkot Engineer ano. Diaz po. Thank you po. Marami pa akong sanang kwento. Pag tayo na lang dalawa nagkwentuhan, kukwento ko ng lahat. Lahat. Kasi unang-una, sino ba mga legislator natin? Meron bang technical people doon? Meron bang ano doon? Meron ba nakakaintindi ng ating pinagkwentuhan nito? Sabi ko nga, si Mark Juan ko, tinikman yung tubig eh. That's not the proper way to convince people na safe yung nuclear, di ba? So, we need somebody doon sa Kongreso who is more on technical. Mm. Kuya Ding, meron pa? Meron mga komentaryo? Any more questions and Ayokong muna mag-comment about comments? political issue, pero marami ko alam. Pwede tayo magkwentuhan siguro sa round table. Kukwento ko sa inyo lahat. Baka maano tayo dito, ma-censor tayo. Basta yung kwento ko nga sa inyo, yung mga solar farm, sa gabi kinakargahan niya ng kuryente, bibili. Good evening po. Oh, good evening. Yes. I am Ken Mark? Magdantos. Mark? Yeah, go Yes ahead. po. My question is about, is there any disadvantages of deuterium element? And if there is, how could it affect us? Disadvantage for what? Any type of disadvantages, sir, that may influence our environment or any Deuterium, about deuterium. Wala. Clean gas yan. Deuterium. Kanina ko nakita na yung presentation. Ginagamit siya naman na ano yun eh, sa mga medical ano na eh. Clean gas yan. Wala yang emission. Thank you, Marami sir.
marami na kwento diyan, hindi lang natutuloy yung kwento pag malapit na namamatay yung kwento. Pwede natin pag-usapan yan sa round table, but dito baka tayo ma-censor. Basta for the meantime, I'm just imparting the knowledge of what is deuterium all about and nuclear water about regarding the government policy on the power requirement, pwede sa round table natin pag-usapan. Pero kung nandoon naman tayo sa Kongreso, pwede na tayo doon kasi may mga immunity na tayo doon eh. Di ba? Pwede na tayo maggawa ng mga press releases o press interview. For the meantime, wala tayong authority pa eh. Um, Sir Diaz, meron po tayong representative ng nagpupush po ng House Bill. Ano po, si Rigao del Norte, 2nd District, si Robert H. Barbers po yung representative natin sa hearing. Oo nga. Na-push po na yung research. Yun po. Ang problema yung technical know-how eh. Kaya kailangan natin eh. Somebody can explain everything. Kamukha na pinagkwentuhan natin kanina ngayon, di ba? Tapos mai-address natin talaga yung totoong issue. Eh, yun ang ibig sabihin, handa tayo. Meron ka ng mga bodyguard dyan. Baka, alam mo na. Sir, follow-up question lang po. Sige, Mark. Um, paano po natin ma-detect yung deuterium element po sa Philippine Deep? It's And like, how? it's like oil gas exploration. Kamukha ng ginawa dito sa, tawag dito sa yung, saan ba yan? Sa Malampaya, di ba? Hindi natin alam, meron palang deposit doon ng natural gas. Ayun, nakuha nila yun, di ba? Yung natural gas, ginamit natin ngayon sa Ilihan, power plant. At ang sabi, mauubos na raw yung natural gas. So, we need exploratory project para makuha mo yan. Ang problema, walang gumagalaw pa hanggang ngayon. Whereas yung sa Malampaya, talagang nakipagtandem tayo niyan sa mga international exploration. Dito, wala pa nakikipag-tie up sa government natin. Siguro baka hindi pa napapag-usapan yung mga royalty, kung ano-ano pa. This is more on the government policy. So madaling kunin yan. Basta kasi may mga technology yan. Pinakita nga kanina sa video, mababaw lang eh kumpara doon sa mga tinatawag na oil drilling sa Middle East eh. Tayo sa Iliha at sa Malampaya. Yun. Madaling kunin. Ang problema wala nag-explore eh, di ba? Kaya siguro yung China nung makuha na tayo, baka sila mag-explore. Alam nila yan. Yan ang alam nila, kaya ano China rito eh. May mga alam nila yan na kung ano makukuha nila dyan. Bakit ba sila dito manghihimasok, wala sila mapapala, di ba? Yun ang yan. Thank you po for the information, sir. Alam ng China yan. May mga yan eh, mga technology sila for exploration eh, di ba? Kung sa Malampaya nakapagkukay ng natural gas eh, bakit dito hindi makapagkukay? Mga political issue kasi yan eh. We need somebody there na medyo matapag-tapag sa Kongreso para mabuksan lahat yung pinagkwentuhan natin. Ngayon, nanahimik na Kongreso sa nuclear eh, di ba? Bakit? No? Nanahimik na. Iba ang pinupustan nila ngayon. Puro yung mabilisan, renewable na solar, saka yung ginagawa namin sa Padilla ngayon sa yung diesel plant. Internal combustion engine na GE. Ang bilis noon. Ang gatong diesel. So, mas matindi nun sa tinatawag natin sa global warming. Ang emission mo nun, diesel, di ba? Mas mataas yun kaysa sa coal. Nakita mo yung pinakita ko kaninang yung table ng emission, nuclear, then coal, sumunod na mataas yung gas, yung
bunker and diesel, di ba? Mas matindi ang emission nun. Bakit nakalusot yun? Kasi nagkaroon tayo ng moratorium sa coal power plant eh. Kaya na-stop yung mga ano niyan eh. Because of the issue is the global warming. Eh bakit itong diesel power plant nagtuloy? Di ba? Moratorium tayo sa ano, coal power plant. Pero yung diesel power plant, ayun, walang moratorium tayo. Ginagawa namin ngayon. Kakalungkot. Andun, going yun sa Pililla. The owner is San Miguel Corporation. Parang ano. Bukas, Kuya Ding, may meeting sa ano tayo sa Central Laguna. Tama ba? Board meeting? Yes po, Engineer Mandy, meron pong meeting para sa update ng ating chapter activity and report also. Pwede after the meeting, doon tayo sa Kapitalista, kwentuhan ulit tayo. Doon, pwede natin sa round table, kukwento ko lahat sa inyo yung mga bagong policy ngayon sa gobyerno. And, pwede naman po. Bakit nagsisip ngayon doon sila sa gano'n, sa mga mabili sa power. Sipin mo, diesel power plant. Tapos yung diesel, makita mo yung ano, dipo doon, dalawang taking malalaki. Akakto, apat yun eh. Yung lumad, dalawa eh. And then, bali, dapat apat eh, kaya dalawa muna i-commission. 7 meter high. Yan, diameter noon, nasa ilang, ganun din, halos 7 meter. Nakalimutan ko na yung capacity eh. Pinopost ko yun sa Facebook. Yung mga tangking malalaki na yun. Diesel power plant. Mabuti pa, coal na lang, isa yun eh. Mas mataas ang ano nun eh. Greenhouse gases emission nun, kumpara sa coal. Eh alam, may moratorium ang coal power plant eh. Because of the issue ng climate change, kuno. Diba? Opo. Eh bakit lumusot yun? Diesel power plant. Laki. Okay. Round table, marami akong kukwento sa inyo kung ano nagaganap. You need somebody sa Congress more on technical na pwedeng ano. Kuya Ding, ano, wala na. Ang dami natin. Yes, any more question and mga comments or mga habang nandito pa yung ating technical speaker, Wato sa please nung or pandemic kung ngayon, wala naabot na, ko kinalauna eh. kung nahihiya kayo, pwede naman you can email Engineer Mandy, lalo na yung mga estudyante. Mukhang marami tayong estudyante ngayon, Engineer Mandy, dun sa topic, no? Kasi Marami gagamitin daw ba? nila May ito mga sa, estudyante? Oo. yes, may O mga yung mga topics school, sila. pwede tayo invite ng mga school nila. Opo, I-organize kung yung mga sino school yung, nyo. ano, you want to request lang kung Hmm. we will do within Central Laguna chapter po ang pwede nating Oo, i-invite nyo. kandakan ng mga seminar in O, regards to, saka sabihin nyo kung ano gusto nyo topic. Marami tayong topic na pwedeng ano, opo, opo. even during the pandemic, marami tayong inano binigay sa Yes, school. para at least madagdagan lalo yung estudyante or yung mga kailangan ng seminars po, no? So any more question para we will award a certificate of recognition po sa ating technical speaker for tonight, no? Good evening, sir. Yes Regarding po. sa technical seminar, sir, sino po yung Yes. i-contact namin, sir, for the invitation po for seminars for our school po? I will give you my email here, no? Saang school ba ito? Basta within Central Laguna chapter, no? Dekachang Ang school, pwede tayo. pwede naman Sir Mandy, no? Nationwide school. Sige Any po, para at least. organization. Any organization. Sige po, sige po. Basta sponsor ng Saglit Central na. Laguna.
pwede tayong mag-conduct doon and then, Bigay mo na lang info mo, Kuya Di Press. sige po, itong I-chat mo, inilagay i-chat ko mo, na sa, i-chat mo. Yung number nasa mo. ano ko po, nasa ano, nasa group chat, tingnan nyo na lang po, no? Mobile number, Viber. You can email me at this number, this email address para pag may mga katanungan kayo and then yung may mga technical presentation na gusto nyong i-topic natin. Because this will be our almost weekly nito, Engineer Mandy, no? We will Every do other the week, every other week, every other week po, we will uh, be having a webinar. Wednesday, 7 o'clock. Or Opo, with different topics about engineering for the Central Laguna chapter po. So, any yung informative, certificate, any we will, informative, opo, we will email you the certificate naman. E-certificate lang po ang email namin, and then I have all the email ad naman, nakuha ko dito sa GC natin. And then I also have the registration. Kung kaya mo pang mag-register, just fill out the form. Nandun din sa chat dito sa sa meeting. May form diyan, Google form. Kindly na lang fill out, no. Itong form na to para just in case may na-miss out ako ng mga names and email address, just ano lang kayo, mag-register po kayo doon, no. Para kung sinong kailangan ng certificate, we'll give the e-certificate naman for this seminar po, no. So, email namin once na po, sir. makumpleto na. Opo. Ghost, pag napirmahan na lahat ng aming officers. We will give you the certificate, e-certificate for free naman to. Wala namang ano to. No need to pay through email ad. And then if you want to apply it for CPD, pwede naman. Self-directed naman na CPD points ito. So we will request also our technical speaker. Maghingi kayo ng ng pang CPD, mayroon naman pong ito. Technical speaker natin is official CPD speaker ito provider for training, si Engineer Mandy Diaz po. So we can ask the CPD also if kailangan nyo ng magka-CPD, no? So any more questions? So we can award the certificate of I will share ko po ito per Monday, no? Share the screen. Okay. Okay, certificate of Central Laguna Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Incorporated. Central Laguna Chapter awards this certificate of appreciation to Engineer Armando R. Diaz, PEE, ACPE, AR, RMP, ACT, MBA, for sharing his knowledge as technical speaker during the technical training TikTok Series 104 entitled Nuclear Energy, an Option for Electricity Generation, held through virtual Zoom training given this 12th day of February in the year of our Lord 2025. Signed by Roderick Catrice, our Vice President Internal Affairs, Michael Guerrero, Vice President for External Affairs, Jonas Kim Ping, Vice Presidents for Technical Affairs, and Rodel Sampelo, the 2025 CLC